Sa kaniyang pagbisita ngayon sa kampo ng militar, muling nagpatutsyada si Pangulong Duterte kay Chief Justice Sereno. Kasabay nito, pinaghahanda naman niya ang mga sundalo sa paglaban sa teroristang grupong ISIS na posibleng sa mga susunod na taon daw ay maging problema na sa Mindanao. Live mula sa Pagadian City, may report si JP Soriano. JP? Marie, sabi nga ng Pangulo sa loob ng 3 hanggang 7 taon ay posibleng maging problema sa ilang bahagi ng Mindanao ang teroristang grupong ISIS, kaya nga pinaghahanda niya ang mga sundalo sa lahat ng pagkakataon. Samantala muling pinasaringan ni Pangulong Duterte si Chief Justice Sereno sa kanyang pagbisita sa isang kampo ng militar dito sa Zamboanga del Sur. Our Commander-in-Chief, President Rodrigo Roa Duterte. Sa pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo dito sa 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army ngayong hapon, muli niyang pinasaringan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Matapos kasing sabihin ni CJ Sereno na hindi kailangang sumuko ng mga judges na isinama ni Duterte sa listahan ng mga umano'y sangkot sa droga kung walang warrant of arrest, tila nag-lecture tungkol sa batas ang Pangulo. Sabi ni Duterte, may mga pagkakataon daw na pinapayagan ng batas ang pag-aresto ng walang warrant of arrest. There are 3 instances or 4 nga pwede kang dakpon without a warrant of arrest. One is that you are committing a crime in the presence of the law enforcement. Mula nang maupo sa pwesto, umiikot si Duterte sa iba't ibang kampo ng militar. Sa ngayon, 11 kampo na ang nabisita ng Pangulo at sa Biyernes, nakatakda siyang pumunta sa Hulo para kausapin ang mga tropa doon. Sa kanyang pagharap kanina sa mga sundalo sa Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, sinabihan niya ang mga ito na laging maging handa. Sa loob daw kasi ng ilang taon ay magiging problema na ang ISIS sa Mindanao. Meron na raw kasing mga misyonaryong nagpapakalat ng ideolohiya ng ISIS ang nasa ilang bahagi ng Mindanao. 3 to 7 years from now, magka-problema ta sa ISIS. In some parts of the island of Mindanao, may mga tao nga puti. And I suppose mga Arabo na, they are here as missionaries. Wala sila armas, but they are into indoctrination. Kaya sabi ng Pangulo, panahon na para i-modernize o bilhan ng mga dekalidad at makabagong armas ang mga militar. Napapalakpak din ang mga sundalo nang sinabi ng Pangulo na may increase sa sahod nila. Pero dublado naman inyong sweldo karong August magsugod. Before December, isulod na tanan. So, 40% plus 40%. Muli ring binantaan ni Pangulong Duterte ang NPA at ikinuwento pa kung paano namatay ang ilang sundalo dahil sa mga itinatanim daw nito na landmines. Babala ng Pangulo kapag ipinagpatuloy daw ng NPA ang ganitong gawain, wala ng peace talks. Siniguro rin ni Pangulong Duterte na hindi na mauulit ang insidente ng Mama Sapano sa kanyang termino. There was fighting almost the whole day. Katong sa Mama Sapano, so it's a question of greed. At Maris, sa kanyang buong talumpati nga ay binanggit ng Pangulong Duterte ang kanyang speech o pakikipag-usap sa mga sundalo sa wikang Bisaya at pagkatapos na ng kanyang talumpati at ay agad din siyang umalis dito sa Zamboanga del Sur at hindi na nga niya napuntahan, Maris, yung kanyang nakaschedule dapat na pagbisita sa mga nasugatang sundalo matapos nga makipaglaban sa Abu Sayyaf at sa NPA. Maris? Alright, JP, since yesterday napanood natin, narinig natin itong mga pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay kay Chief Justice Sereno at kanina meron pa siyang patutsyada. Pero may impormasyon ka ba kung sinagot na ng Pangulo yung sulat ni Chief Justice sa kanya? Kasi sinabi naman niya na sasagutin niya itong sulat na ito ni Chief Justice Sereno. Instead of course, nagpapahayag siya ng mga patutsyada pa kay Sereno na pinili na tumahimik na lang ngayon at wag na siyang sagutin pa. Oo. Maris, well, as far as the President is concerned, sa kanyang talumpati kanina, wala siyang nabanggit kung nasagot niya o sinagot na niya ang sulat ni Chief Justice Sereno, maliban na lamang sa ilang mga nabanggit na rin ng kanyang mga spokesman o tagapagsalita sa Malacanang at nagpaliwanag kung ano talaga ang context ng mga nabanggit ng Pangulo. Pero malinaw, Maris, sa talumpati ng Pangulo kanina ay sinabi niya at ini-reiterate niya ang kanyang point kung bakit niya nabanggit yung mga katulad sa kanyang would you rather
me-declare martial law and yung context kaugnay dun sa mga nabanggit ni Chief Justice Sereno kaugnay sa wag pagsuko ng mga nabanggit sa listahan kung sila na may walang warrant of arrest. Sinabi ng Pangulo, ito raw ay dapat, ibig sabihin na hindi raw dapat sundin yon dahil may mga pagkakataon daw na pwedeng arestuhin o sumuko at kunin ng isang tao kahit walang warrant of arrest. He went on and on about that at giniit din niya na kapag pakikinggan ang tungkol kung susundin ang proseso at dadaan pa ito sa korte, tatagal daw ng taon at siyam-siyam. Yun ang kanyang mga point na ni-raise kaugnay sa kanyang mga nabanggit kay Chief Justice Sereno at yun nga, medyo nag-expound siya doon. Medyo mahirap lang natin na makuha yung lahat ng every single detail dahil nga ito ay nabanggit sa wikang Bisaya, bagay na kailangan pa nating i-assess at pag-aralang mabuti pagkatapos ng kanyang talumpati, Maris. Alright, JP, doon naman sa usapin ng kumbaga paghahanda, no, pinaghahanda ng Pangulo itong mga sundalo sa paglaban sa ISIS at sinabi na in mga 3 to 7 years magiging problema na natin yan. Kasi kanina, nasa Camp Crame rin tayo at tinatanong natin ano ba ang basehan ni Bato at mismo si Pangulong Duterte sa pagsabi na may banta sa kanilang buhay. Ang sinasagot lamang sa atin social media. So, kung yun ang magiging basehan, kumbaga, malaking bagay at delikado, no, yung pagsasabi na may banta na sa kanilang mga buhay na nakikipag-ugnayan pa itong mga nagbabanta sa ISIS mismo at sa mga BIFF. So, meron ka bang information dyan kung ano ba talaga yung malinaw na basehan for stating this statement, JP? Okay, hindi kino-confirm sa aking assessment sa pakikinig sa kanya, hindi naman niya kino-confirm na nandito na talaga ang ISIS sa Mindanao. Ang sinasabi niya, may mga taong may simpatya sa grupong iyon na narito at maaring nagko-convert at hinihikayat ang mga tao na sumali sa ISIS at yun ay nakikita niya magiging problema in the next 3 to 7 years. Walang specific details kung ano talaga yung mga specific na may kaugnayang tao na nandito sa Pilipinas o sa ilang lugar sa Mindanao. Although he did mention kanina, meron siyang strong statement against Abu Sayyaf. Sinabi niya, sa Abu Sayyaf wala nang usapan, destroy na yan. At wala daw siya nakikitang rason para ituloy pa ang pakikipag-usap sa kanila. Walang direktang nabanggit kaugnay sa kanyang ang Pangulo, kaugnay sa mga banta sa kanilang buhay in connection sa pakikipag-unayan sa ISIS. Although ang sinasabi lang niya, dapat laging maging handa ang mga sundalo, kaya nga niya ipinupush ang modernization at pagbibigay ng mga magagandang uri ng armas sa kanila at dapat daw lagi maging handa at all times. Maris. Maraming salamat sa iyong ulat, JP Soriano.